Kumusta kayo mga katalaw? Narito na naman po ang inyong lingkod para ibahagi ang tunay na karanasan ng mga kwentong kababalaghan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and hit the notification bell para updated ka sa susunod kong kwento. Ang kababalaghan sa likod ng tatlong malalaking puno ng mangga. Sa bayan ng San Jose sa Barangay San Roque ay naghahanap ng mabibiling bahay at lote si Maria para sa kanyang inang si Aling Gina. Noong mga panahong iyon ay marami namang ibinibintang lote at bahay pero wala naman siyang nagustuhan dahil may kalayuan sa kabayanan. Ang gusto kasi niya ay yung may kalapitan lamang sa bayan para di mahirapang mamalengke ang ina kapag nag-iisa na lamang ito. Tumungo siya sa kabilang barangay nang may makapagsabi na may ibinibinta raw na bahay at lote roon. At agad naman niya itong tinungo. At pagdating niya doon ay nagtanong-tanong siya at itinuro naman sa kanya kung saan naroroon ang ibinibintang lote at bahay. Nang makarating siya doon, nakita ni Maria ang nasabing bahay at lote. Lumang-luma na ang bahay at inisip niya na di na ito pwedeng tirahan at sa lote naman ay okay na ito at may kalakihan. Nakausap niya ang nakatira dito. Tinanong niya kung magkaano ito ibinebenta. Sinabi naman sa kanya ang halaga nito. Bakas naman sa mukha ni Maria ang pagtataka. Mura lang ibinibenta ang bahay at lote. Bakit po pala ibinibenta ito? Wika ni Maria. Ako na lang kasi mag-isa dito, nasa Cavite yung mga kamag-anak ko, kaya naisipan kong ibenta na lang at doon na ako manirahan. Wika ng may-ari. Ganun po ba? Saad ni Maria. Agaw pansin naman sa kanya ang tatlong malalaking puno ng mangga na nakapalibot sa lumang bahay, na nakaposisyon ang mga ito na parang tatsulok. Inisip niya na pwede naman iyong putulin kung magpapatayo siya ng bahay. Sapat na ang sukat ng lote kung magpapatayo siya ng bahay at mura pa ito ibinibenta. Sige po, bibilhin ko po itong bahay at lote ninyo. Babalik po ako bukas para sa payment at para po may handa na rin ninyo ang mga papel ng lote at bahay. Wika ni Maria. Okay sige, asikasuhin ko ngayon at para bukas magpermahan na lang tayo at magbayaran. Wika ng may-ari. Kinabukasan ay nabili na ni Maria ang bahay at lote. Di naman ganun katagal i-process ang mga papel dahil rights lang naman ang pinanghahawakang papel ng may-ari. Lumipas ang araw, linggo at buwan. Napagpasyahan na ni Maria na magtayo ng bahay para sa inang si Gina. Gusto niyang ipaputol ang tatlong malalaking puno ng mangga. Pero sabi ng nakatatandang kapatid niya na lalaki na si Noel ay wag na. Huwag mo nang ipaputol kasi nga malaking tulong ang ililim nito kapag sobrang init ang panahon. Wika ni Noel. Sumang-ayon naman si Maria. Nang matapos na ang pinapatayong bahay ni Maria, ay agad naman nila itong nilipatan kasama ang kanyang ina. Lumipas ang linggo ay kailangan ng umalis ni Maria dahil dumating na ang bisa nito papuntang US at doon magtatrabaho. Kalaunan ay di na halos natitirahan ang bahay na itinayo ni Maria para sa kanyang ina na si Aling Gina dahil nag-asawa ito at mas piniling pumalagi sa bahay ng kanyang napangasawa dahil ayon kay Aling Gina mas okay na yon at may nakakasama siya at mahirap ang walang makakasama sa pagtanda. Pumayag naman ang mga anak kahit labag ito sa kalooban nila. Basta ba nakikita nilang masaya ang ina ay okay na yon para sa kanila. Lumipas pa ang ilang buwan. Tumawag long distance from US. Kuya, pwede bang doon na lang kayo tumira sa bahay? Wala namang nakatira doon. Wika ni Maria. Inisip naman ni Noel kaysa nga naman nangungupahan sila ay bakit di na nga lang doon tumira. Kahit papaano ay malaking tulong iyon sa kanilang mag-asawa na si May at anak na si Bambam. Okay sige, mas okay yon at libre na ang upa namin monthly.
Nang makalipat na ang pamilya ni Noel sa bahay na iyon, ay maayos naman silang nanirahan doon. Hanggang isang araw ay may mga pagkakataon na nagpapatugtog si Noel ng kanyang karaoke. May kalakasan ito. Araw iyon ng linggo at day off niya. Isa siyang foreman sa kanyang pinagtatrabahuan nang biglang huminto na para bang pinatay ang kanyang karaoke. Inisip niya na baka walang kuryente dahil nung mga panahong iyon ay sadyang di kagandahan ang pagpapadaloy ng kuryente sa bayan ng San Jose. Tinungo niya ang kinaroroonan ng kanyang karaoke. Di naman brownout, ba't namatay? Wika ni Noel. Muli niya itong pinatugtog. Maya-maya pa ay may dumating na tao at tuluyan na niya itong pinatay. At dahil sa hindi sila magkaintindihan sa sobrang lakas ng tugtog. Nang makapasok na ang kanyang bisita sa kanilang bakuran na si EJ ay agad itong napaatras nang makita niyang may nakatayong nakaputing babae sa likuran ni Noel. Nakasuot ito ng pangkasal na damit na kulay puti pero di niya naaaninagan ang mukha nito. Di man lang sumagi sa isipan ni EJ na asawa ito ni Noel dahil kilalang kilala niya si May na asawa nito. Nang matapos na silang mag-usap ay agad namang umalis si EJ. Mga ilang araw pa ang lumipas bago niya ito nasabi kay Noel. Ang mga pangyayaring ito ay nasundan pa nang makitulog ang pamangkin ni May na si Ikay sa bahay na iyon. Nag-iisa lang si Ikay ng mga oras na iyon dahil umalis sila Noel, May at Bambam na nagpadala ito ng mga paninda sa kapatid ni May na nasa kabilang isla. Pero ayon kay May ay di sila magtatagal. Pagkahatid ng mga paninda ay uuwi na rin sila agad. Habang nakahiga si Ikay sa sala ay may napansin siyang isang babaeng nakaputi. Pumasok ito sa ikatlong kwarto malapit sa pinto papuntang kusina. Kinabahan naman si Ikay sa mga nasilayang iyon. Lumipas ang ilang araw ay namasyal naman ang isang kapatid na babae ni Noel na si Ria. Pagdating nito sa kanilang tahanan, pwede bang paggamit muna ng CR nyo? Ihi na kasi ako eh. Wika nito. Agad namang tinungo ang kinaroroonan ng CR at sa kusina siya dumaan. Maya-maya pa ay paglabas nito sa CR, may nakasalubong siya. Umiwas naman siya upang sa ganon ay di sila magkasalubong. Patungo sa ikatlong kwarto ang nasalubong niya. Pagkalabas ni Ria ng kusina ay agad naman siyang nagtanong, "May, sino yung nakasalubong ko?" Pagtatanong nito. Gayong andoon naman silang lahat sa kusina. Si May, Hana at LN at si Bambam naman ay nasa kapitbahay at nakikipaglaro. May nakasalubong ako pumasok sa ikatlong kwarto. Kaya lang di ko nakita ang mukha. Gawa nang nakayuko ako nung nakasalubong ko, wika ni Ria. At panigurado hindi yun si Noel dahil nung mga pagkakataon na yon ay nasa trabaho ito. Ano bang bahay ito? Di lang taong nakatira, wika ni Ria. Kinilabutan naman si Ria ng mga oras na iyon. Dagdag pa rito nung dumating ang bunsong kapatid nila na si Jong. Kararating lang nito galing sa duty kasama ang kanyang kasamahan sa trabaho. Kumuha ito ng malamig na tubig at inilagay sa ibabaw ng mesa. Laking gulat nila nang biglang gumalaw ang baso na nasa mesa na para bang itinulak ito. Napatulala naman ang dalawa sa nakita. Sa rami ng mga nakikita at nararamdaman sa bahay na ito na di pangkaraniwan, ay nagpasya si Noel na patingnan nito sa isang magaling na albularyo. Pagpasok sa bakuran ng albularyo ay agad niyang napansin ang tatlong malalaking puno ng mangga na nakapalibot sa bahay na kung titingnan ay patatsulok ang posisyon ng mga ito. Sinabi ng albularyo na may mga nakatira sa tatlong malalaking puno ng mangga. At may nasasakupan ang itinayong bahay at iyon ay ang parte na ikatlong kwarto na malapit sa kusina. Matatapang daw ang nakatira dito at hindi basta-basta mapapaalis at mahabang proseso. Daanan nila ang ikatlong kwarto, dagdag pa nito. Kung talagang mahihirapan tayong paalisin sila ay hayaan na lang
Basta ba wag silang mananakit, sambit ni Noel. Sa ngayon mga katalaw, ay patuloy pa rin ang pagpaparamdam at pagpapakita ng mga nilalang na nakatira sa 3 malalaking puno ng mangga.